We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ini ang GMA Regional TV Early Edition. K9 units sa bugos ng rehiyon iga-augment sa mga voting center sa adlaw sa eleksyon sa Lunes, October 30. Pamilya ni Grace Cabrera nagpangayos ang bulig sa Iloilo LGU para mapadasig ang pagpauli sa Bangkay Sine. Kag moderno garbage collection sa Bacolod City tutukan sa spotlight. Hi there mga puso, good morning, energy sa buong Webes. This is GMA Regional TV Early Edition. Hi John. Hello Adrian, adlaw kada sang Webes, October 26, 2023. Ibalon to ng mga nagapangulong balita sa Western Visayas. Ako si John Sala, live diri sa GMA Iloilo Station. Ako naman sa Eden Priatos live ikan diri sa GMA Bacolod Station. Subong aga, dala sa gyapon namon ng mga dalag ko ang mga balita kag impormasyon nga dapat ninyo mahibaluan bangod local news matters. Tutok na, kaya rin ang pinakauling mga balita sa bilog nga Western Visayas. Mga puso, para sa ato nagapangunang balita sa buong Webes, ginpatigayin kahapon sa hapon ang Operation Baklas sa pinakabahin sang Molo kag Arevalo sa pagpanguna sa Iloilo City Comelec upo na makatapos sa Iloilo City Police Office. Mismo si Election Assistant Officer Jonathan Zaino ang nagpangbaklas sa pinaka-campaign posters and materials nga nakatapik sa mga lugar nga wala gin-designate bilang common poster areas. Pila lang sa mga ginbaklas among mga nagatapik sa kable sang kuryente, sa puno sang kahoy kag sa mga poste. Masobra isa kagatos ka mga campaign posters ang natipon sang Comelec Iloilo City. Wala pa naibaluan kung ano nga mga lugar ang masunod nga padulungan sang team. Hugot man nga ginadumilian sang Comelec ang pagpahamtang sa mga posters sagwa sang mga common posting areas. Gintakos ang kandaan sang Regional Explosives and Ordnance Division and K9 Unit o Conreco 6 ang mga K9 units ang tagsa ka probinsya lakip na ang civilian K9 units. Ini ang kabahin sang preparasyon sa nagahilapit nga eleksyon. Ang K9 units ang iga-augment sa mga eskwelahan nga magaserbe nga voting sites. May gingamit nga mga misitera, boxes, motorsiklo kag salakyan sa kapulisan nga ginabutangan sang eksplosibo agod nga mahibaloan kung epektibo ang isa ka K9 unit. Magluwas sa barangay and SK elections, ginahandaan man sang Reco 6 ang mga dalag kong aktibidad sa riyon lakip na ang Pista Minatay Holiday Season kag Dinagyang Festival. Kaya ito ngayon, pinatest namin ng mga boxes, mga variables, tuno kung nagde-detect talaga yung aso namin para magamit natin sa BSKE, sa mga big events, para for the safety and security ng buong Region 6, not only Iloilo, sa mga ilang part, Putual na Magimaras. Mga puso sa kaangot nga balita, mga balota naman nga gamiton para sa eleksyon 2023 ginpaidalom na sa verification sa Bacolod City. Barangay Mansilingan nga may pinakadamo nga registered voters ginatutukan sang Comelec kag kapulisan. Yaring balita nga atong gintutukan. Formal na ginbaton sa City Treasurer's Office sa Comelec Bacolod City mga balota. Gikan sa Central Office kag gilayon ginpaidalom sa maidid nga verifikasyon sa atubang sa observers kag representatives. May 340,098 registered voters sa Bacolod City nga pagatungaon sa kabugusan nga 908 ka clustered precincts. May pinakadamo nga mga botante ang Mansilingan nga yara sa 24,165. Naplastar naman ang 908 ka mga ballot boxes nga handa na i-distribute Lunes sa kagahon. Insakto ko nagalabot sa aton, no? Plus 3 na nga aton nga ballots kay gina-allocate pa ang aton nga mga electoral board members naton kung mag-vote sila sa presinto nila. Sa records sa Comelec, may 8 ka kandidato sa pagkapunong barangay sa Barangay Mandalagan. Samtang 62 naman ang mga nagpapili bilang barangay kagawad sa Tangob. Ini ang mga barangay ang labi nga tutukan sa Comelec kag kapulisan. Gusto ko lang sila i-remind nga by October 29, no?
ang pag-inom sang makalubong ilim na ginabawal na nato na. Other than that, ang ganba na to na existing. Ang mga nag-edad 15 tubtob 17 anyos ang hatagan sa isa ka balota. Samtang ang nag-edad 18 tubtob 30 anyos ang tugyanan sang duha ka balota. May tag-isa ka balota ang nag-edad 31 pataas. May paandam naman ang COMELEC sa mga personnel sa kapulisan, DepEd, LGU sa election offenses gaangay sang pagpangampanya. Sometimes, balay ng mga post-post lang naton nga for us, no, daw ka harmless. Pero pwede siya magamit mo against sa imo. Ang iningang observers gikan sa informang evaluation ng monitoring team sa mga nakalain-lain nga barangay. Amo ang mag-train sa mga watchers sang tagsa ka grupo sang mga kandidato. Adrian Prietos para sa GMA Regional TV Early Edition. Nagpangayos ang bulig ang pamilya ni Grace Cabrera, ang Ilongga OFW, kung report nga isa sa mga napatay sa pagpang-atake sa grupo nga Hamas sa Israel. Agod nga mapadasig ang pagpauli sang bangkay sini. Handa naman ang Iloilo Provincial Government nga mag-assist sa pamilya agod nga madala na ang bangkay sa Pampanga kung sa din dito ipalubong sang iya himata. Samtang ginapahayag naman sang Iloilo Public Service Employment Office nga ginpaidalom na sa DNA test si Mary June nga utod ni Grace dito sa Israel. Ini agod nga makumpirmar kung ang bangkay nga nakita ng iyagid man ni Grace. Naibaluan nga una na ginpahayag sang Philippine Embassy nga nagmatch ang fingerprints ni Grace sa among bangkay. Si Mary June, sister ni Ma'am Grace, naka-DNA test na for purposes of cross-matching, pero ang natundan nga bangkay wala pa na wala pa to na DNA, pero wala ito sigurado kung sigihon para pag-DNA test sa kay nagtaliwan. Mga pungso, padayon pa ang ginahulat ang resulta sang autopsy sa bangkay sang ginpatay nga 39 anyos sa tricycle driver yung kilala kay Ronnie Sufficiencia sa floodways ng barangay Banuyaw, La Paz sa Iloilo City. Ang autopsy ang makabulig tumog kung paano ginpatay ang biktima. Madumduman nga may pilas ini sa ulo. Wala pa sa gihapon na identify sa kapulisan ang 2-3 ka mga responsable sa paghimos ng krimen nga lunsay mga pasahero sa mga biktima. Base sa nakuha nga CCTV footage sa La Paz PNP malapit sa lugar sang krimen. Para yun man nga ginasundan sa kapulisan nga motibo sa krimen amo ang love triangle. Kung sa diin sunod sa pamilya sa biktima, may karelasyon nga ang nobya ni Ronnie. Makitaan sa sininga video ang pagkarab-karab sang porsyon sang atop sang belfry sang Santa Ana Parish Church sa distrito sang Molo kagabi. Suno kay punong barangay Eddie Dingkong nga natabuan nga lapit sa simbahan sang natabong insidente. May nakitaan sila nga nag-aaso sa ibabaw nga porsyon sang simbahan pila ka minutos lang pagkatapos ang mabaskog nga kilat kadungan sang mamunog nga pag-ulan. Suno naman sa Molo Fire Station napalong ng kalayo sang nagresponde ang mga bumbero kaga posible bangod nagaulan. Padayon pa ang investigasyon kung ano ang posible gintunaan sang kalayo. Kita ko na kilat dito tapos pagka after mga 3 minutes doon nakita ko yung tangla ko doon may nag-aso-aso bla. Before that pagkapot ng mayara maging sila kalayo nakita tapos tesang may turi na nga sa tungas ng simbahan mo dira ko no amo man na permeng ginaigo gisang kapan man sila nga pagkambal hambal sa amon nga permi man ako nangihigo sa dilat. Tapos amon basi na ang namon nga napatay lang tungod sa ulan. Makapuso hindi lang bagyo kan low pressure area ang ginabantayan subong sa Philippine Area of Responsibility kundi ang ginatawag man nga cloud cluster o kunang mapanganod nga posible magdala sang ulan. Ang Japan Meteorological Agency ginakabig nga isa ka LPA ang cloud cluster sa Pacific Ocean sa nasidlangan nga bahin sa Mindanao. Sa karon mahangin hamihan ang nag-epekto sa northern kag central Luzon. Suno sa pag-asa, lauman ang pila ka thunderstorm sa iban pa nga bahin sa pungsod. Subong aga, maayo nga tiyempo ang lauman sa halos tanan nga bahin sa Western Visayas. Pero pagkahapon naman, posible na ang pag-ulan base sa rainfall forecast ng Metro Weather.
Puso para naman sa ating Globe Balita sa mga aga karambola sang kapin 150 ka mga salakyan sa Louisiana, USA nagresulta sa kamatayon sang 7 ka persona. Samtang 13 ka mga pulis patay sa pagpang-ambush yung nagluntad sa Mexico. Nakatutok Julius Bilacaol. 7 katawang napatay, samtang hindi naman magnubo sa 25 ang nagkalasamaran. Tugas ang pagkarambola sang 158 ka mga salakyan sa nakatungdan sa New Orleans sa estado sang Louisiana sa Estados Unidos. Ang insidente ang ginaangot sa ginatawag super fog. Ang super fog ang ginalaragway sang National Weather Service nga pagsamo sang aso sa moisture nga nagatugas ang visibility nga tubtob lang sa napulo katapak. 12 ka mga pulis ang napatay sa pagpang-ambush sa estado sang Guerrero sa Southern Mexico. Ang insidente nga nagluntad ang pinakaulihi sa mga pagpang-atake sa lugar kung sa diin nagakinagamo ang mga gang para sa pagkontrol sa negosyo sa ilegal nga droga. Kalagip sa nagkalamatay ang hepe sang Banwa sang Coyoca de Benitez. Kapin 300 naman ka mga katapos ang National Guard ang gideploy sa lugar para magpatuman sang kalinong kagkatawhay. Julius Bilacaol para sa GMA Regional TV, Early Edition. Gin-challenge pila ka maging sino ka man stars kung ano nila kakilala ang isa kag isa. Sa isa ka video, ginpakita sa ila ang zoom-in photo sa ila co-stars. May iban nga malasig nga napakot ang itsura, may pila naman nga na-challenge gid. May mas sobra na 100 million views online ang Sparkle Spell sa Sparkle GMA Artist Centers ang damlaglang. Manumduman na ginbida sa event ang fun and enchanting costumes sa Sparkle Stars kag artist. Liwat nga nagbugtaw ang kilig spirits ang Bea Alonzo at John Lloyd Cruz fans matapos nag-throwback ang aktres sa isa ka-Instagram post nga 21 years na sila ni Lloydie bilang love team. Ang ilang One More Chance ang movie himuon man nga musical sa tuig 2024. Leveled up na ang garbage collection sa Bacolod City. Inibangod sa isa ka mobile application nga nagapahanugot sa pumuluyo nga makapapick up sang basura pinaagi sa booking. Ang manami pa pinaagi diri, pati ang oras sa pagkuha sang basura pwede mahibaluan. Ang teknolohiya epektibo man bala, ini ang tutukan naton subong nga aga sa Spotlight. Kapuso, ang basura sa Bacolod City kag ang bago nga sistema sa koleksyon sini ang tutukan ta sang atong Spotlight sa bungaga. With us this morning, mga kapuso, is Ma'am Maria Fetres Fuentes of the Department of Public Services sa Bacolod LGU kag Project Supervisor yes, Sir Roylan Albores. May aga, welcome to the program. Hi. Hi, good morning, Adrian. Good morning sa imong mga televiewers. Thank you for saying yes to this invitation, Ma'am Daping. Una ka ha, let's talk about the numbers in relation to our garbage collection dito sa Bacolod City. On the average, may ara kita very minimum nga 320, but sometimes we reach 380 tons of garbage every day. How about yung mga aton augmentation forces gikan sa mga kabaranggayan, ilabi na gid nga Bacolod City sa highly urbanized city kag madamo ukon madakong volume sang basura dire. In Bacolod City, especially sa aton ginatawag na commercial business district, nag-augment kita sang aton more or less 500 street sweepers. May anak kita sang DPS strikers and may anak man kita sang clean and green team para nag-conduct sang mga remapping activities para mangin mapadasig ang pagtinlo. And Ma'am Daping, not only Mascara Festival, no? Sa buong Oktubre may eleksyon nga palabuton. Tigkalalag sa Nobyembre kang Christmas season, diretso-diretso na. Let's talk about the preparation of our local government unit. Kaya bala? Yes, ang aton nga preparasyon is always on the go. We know how much garbage are we collecting every day. We try to dispatch as much. Madamo nga mga trucks right now. Ang aton nga IPM contractor, nag-dispatch sila on the average 47 trucks. Aside from the 47 garbage collection trucks, may ara pagkikitang ina-augment nga 12 ka mga garbage bin naging pang-plastar naton sa nagkalain-lain nga mga lugar diri sa Bacolod. Most particularly sa mga densely populated areas. Aside sina, ang aton IPM partner may araman 14 ka mga material recovery facilities nagabaton man ina sang mga recyclable materials and also ang aton mga residual waste.
Subong naman sa bahin sang aton kontraktor. We're talking about 320 tons of garbage collection in a day ha. And ara pa sa 80 to 100 tons of garbage nga hindi matipon sa sulod sa isa ka semana. Tuman kada ko obligasyon, sir. Yung effort natin sa basura ng Bacolod, we are always in support with DPS, Miss Daping. Kung anong mga plano niya sa mga garbage natin, yung sistema natin. So, nandyan lang kami sa likod ni Miss Daping na laging nakasuporta sa kanya. Kung anong mga instruction galing sa kanya, sinunod naman namin. Siyempre, Bacolod is trying to position itself bilang isa ka super city. Let's talk about the technology that you are using to fast-track dispatchment and at the same time, ma-cover ang tanan nga areas sa barangayan, sa mga purok-purok, pati sa mga subdivision kay iban pa. Actually, we're using the High-Tech Flex GPS para ma-monitor yung mga trucks natin na dispatch in the field. So, makita tayong mga location nila kung nasaan na yung mga areas na kinakover ng mga trucks natin. Kasi each truck natin ay may sariling route yan eh. So para ma-monitor natin, we are using the High-Tech Flex GPS. Ang company nag-provide ng cellphone, each driver, before sila ma-dispatch, binigyan natin ng cellphone unit para makuna nila ng picture yung mga pick-up points ng mga basura before and after. And lastly, what is your parting words sa aton mga kapuso nga nagatutok subong adlaw? Request lang natin sa mga residente ng Bacolod, meron lang tayong responsibilidad sa bawat household na proper disposal ng waste natin eh. So, kung hanggat maaari, ma-segregate natin yung natin mga basura. At least mapakinabangan naman yung mga recyclables. Sa mga Bacolod noon, ang ginaayo lang isang aton nga mayor, Mayor Albi Benitez, ang among opisina, nga mangin responsable gid kita sang aton garbage. Tani maabot ang chimpo nga hindi nababalang ang aton tendency is not in my backyard. Amo na permi no, nga pwede lang naton ipagwa ang basura naton, wala na kita dayon pakialam. So ang amon tani subo nga appeal nga we have to be responsible. So ang amon ayo, this is really a shared responsibility. Hindi namon kaya, hindi kaya sang syudad, hindi kaya sang ITM. Tanan gi kita dapat may role. There you have it mga puso, ululupod kita nga mag-ugyon, agud mapabilin ang Bacolod bilang City of Smiles kag mapaiway. Ang lahog-lahog nga tawgon ni City of Smell. Thank you sa daso naman, may ngaga. Hello, thank you. Ini ang GMA Regional TV Early Edition. Ay hala nga aman, mga puso, daan nga mga lapidagin himo footwalk sa Cabatuan Roman Catholic Cemetery nakaangkon sa negatibong reaksyon. Mga lapidasang namatay, gilayon niya ginpakakas ang simbahan. Si Zen Kilantang nakatutok. Makitaan sa Laragway nga ini ang mga lapida nga ginsemento sa footwalk pasulod sa Cabatuan Roman Catholic Cemetery. Inang nakaangkon sa negatibo nga reaksyon sa social media. Mismo ang mga nagasulod sa patio ang hindi man konforme sa pagbutang sa mga lapida sa dalan. Kaya ka man matapak kami ngaran daan. Kasi nga lagon ta ka patay. Hindi pwede gidi kay balaan mo daan na iya may tag-iya na iya mo. Suno sa manugbaligya sa sagwa sang patio, ginsugo ang mga trabahador nga gamito ng mga daan nga lapida bilang tiles apang kinahanglan nga nakakulob ang mga ngalan sa mga minatay. Ang nasaksihan ko latakan kaya ako gabarbaligya sweeting seed ang gaobrasan dadyan. Dason si Claudia ngaran nga siya ang tresurera anay da kang parokya naghambal sa nagaobra nga ipakelbon. Nga hindi bla makita ang ngaran. Garing albadan nag-obra mo ay naging tuman. Ay kuno itabunan mananda pa. Ti karon naman daw ay tabunan, obran mas natuti. Nakikita siguro ang garagi. Lunas nga adlaw sang ginpanghukas na sa mga trabahador ang lapida. Nagpaiway naman ang maini nga magpa-interview kag ginatugyan sa parokya. Gintinguhaan sa news team nga makuha ang bahin sang simbahan angot sa issue apang wala pa sang tao sa opisina. Zen Kilantang para sa GMA Regional TV Early Edition.
Ginpadulungan na sang maintenance team sang telco ang ginareklamo nga poste nga nagahilay kag may nagawayway nga kable sa barangay Quintin sa Lazaro. Nagpatindog na sila sang bag-o nga konkreto nga poste nga igabulos sa nagahilay nga poste. Apang sunod sa telco iga-schedule pa ang pag-transfer sa mga linya agud nga masiguro nga hindi maapektuhan ang mga konsumidor nga nagakonekta sa linya sang telepono kag internet. Ginpadulungan sa news team ang barangay officials agud nga makuhaan sang bahin sa pag-follow up sa reklamo sa nagalaylay nga mga kable. Apang wala sa barangay si Kapitan. Tuma naman kadelikado ang manubo kag nagalaylay nga kable nga posible matumba kung masangit sang dalagko nga salakyan. Padayon naman nga ginatutukan sang news team ang ining reklamo. Mapuso nagpakatag naman sang disinfectant ang Provincial Veterinary Office agud masiguro nga makalikaw sa kagaw ang tangkal sang mga baboy sa probinsya. Ini ang kaangot sa province-wide pre-sentineling program sa pagbangon sa halit tugas sang ASF kag iban pa nga pamalatian. Ginabisuhan man ng hog farmers nga mahimusundo na ang guidelines kag recovery program sa probinsya. Ginpahayag sa Department of Agriculture nga pisar nagnubo na ang kaso sang ASF hindi sa gihapon magpakampante bangod may threat sa gihapon sang nasambit nga pamalatian sa mga baboy. Samtang ginkumpirma man ni Governor Bong Lacson nga naka-record ang banwas na nakasilya na kahinubaan sang kumpirmado ang kaso sang ASF kag iban pa nga mga pamalatian sa mga baboy. The best thing that we can do is quarantine system should be enhanced so that we can still contain the spread of the disease. Mga pagpangangkat kag makinanglanon sa mga nurses sa pagatubang sang Global Health Challenges ginpatpat sa National Annual Convention sang PNA sa Iloilo City. Kakulang sang nurses kag estado sang healthcare system pila lang sa mga luyag hatagan pagtamod sa mga partisipante. Yaring balita ang atong gintutukan. Malayo man kung ikumpara sa mga nagliligan nga panahon ang healthcare system sang pungsod, apang tuman pakataas ang talaklaron sang mga ginakabig baganihan ang mga nurse. Ini kung basehan ang dapat nga mga estado sang nurses sa Pilipinas. Isa sa ilabalasihan ang nurse-to-patient ratio. Dili sa Western Visayas, ang isa ka nurse ang masobra 50 ka pasyente ang ginatatap. Madamo sang tatapon nga pasyente. Apang manubo pa ang sweldo. Gani masami ginapili na lang sang bag-o nga nursing graduates nga sa luwasang pungsod magpasimpalad. Initanan ang luyag hatagan sang pagtamod sang Philippine Nurses Association Incorporated sa ila Annual National Convention sa siyudad sang Iloilo. Bisan gamay lang tani, mapag-improve sang ilang mga salaries. And then we have also concerns like ang ilang mga COVID allowances, what do they call that now? Ang iban wala pa mahatag. Okay. Muna man ang ilang nga ginapangayo nga tani mahatag man. Para sa 3,000 ka mga partisipante ang nagpakigbahin face-to-face kag virtually. 16 katuig na nga nurse ang clinical instructor nga si Ana Shalin sang BARM o kunbang sa Moro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Suno sa iya, pangod sa estado sang mga nurses sa Pilipinas, mabudlay nga ihaylo ang mga estudyante nga sabay mag-abroad, dili na lang sa pungsod magserbisyo. Ayaw kita mag-give up, di tayo binin hulata. Aon bago or on bill na sana maipas. Isa man sa nagpakigbahin sa convention amo si Cheryl nga isa ka infection control nurse sang WVMC. Siya mismo naka-eksperyensya sang tuman kasako sa ospital sang tion sang pandemya. Pero subongan new normal na, ang kakulang sang mga nurse nagapadayon sa gihapon. Matagaan man sang importansya ang aton nga mga nurses kay balaan mo may ara kita ginatawag nga standard supposedly mo. Ang isa ka nurse dapat 12 lang nakabilog nga pasyente ang i-cater niya, no? In award. Kabahin man sa ila ginahinyo ang pagpasaka sang sweldo, mga allowances nga nahatag na kuntani sang madugay na kag ang pagpasara sang Senate Bill No. 17 o kanang Philippine Nursing Act of 2022. Let us pull our forces together so that our sentiments can be heard, so that nursing will have a better future here in the Philippines. John Sala para sa GMA Regional TV Early Edition. Kasadya mga puso nalutsan sang Benil Blazers ang #1 team nga mapuhag Cardinals sa dikit nga hampang sa nagapadayon nga NCAA Season 99 Men's Basketball Tournament.
Sa hampang gipatigayon sa Phil Oil Eco Oil Center, nagpangibabaw ang Blazers batok sa Cardinals sa score nga 65-61. Ang Blazers ang ginpangunahan sa Negrense nga si Miguel Corteza nga nakatigayon sang 17 points kag siyam ka rebounds. Antesinigin pierde man sang Perpetual Altas ang Letra Knight sa score nga 73-61. Samtang bantayan naman buwas ang Sabua sa tunga sang Arellano Chiefs kag San Beda Red Lions. Ini ang pagasundan sa hampang sang San Beda Golden Stags kag JRU Heavy Bombers. Ang hinampang sa NCAA Men's Basketball ang malantaw kada Martes, Miyerkules, Biyernes, Sabado kag Domingo sa GTV kag sa live streaming sa NCAA Philippines FB page. 65 ka makabataan sang barangay Agkalaga nga malnourished sa Kalinong Iloilo nga nagaedad sang 6 tubtob 59 ka bulan ang nakaambit sang Mingo Meals for Nutrition Program. Ang programa ginlunsar sa Kalinog Astrodome maging pangunahan sang Iloilo Provincial Health Office. Tinutuyo sang programa nga matap na ang malnutrition sa rehiyon pinaagi sa feeding program. Mapuso, relaxation ba lang luyag mo? Pwes, pwede ka gid magpadulong sa Pagatpat Mangrove Park sa Barangay Panilongan, Buruanga, Aklan. Ang Pagatpat Mangrove Park makapuso ang isa ka fish sanctuary nga nagapabugal sang crystal clear nga tubig sang Sibuyan Sea nga nagaserbe naman nga puluyan sang nanarisaring species ang marine life. Sa park, pwede nga mag-stroll sa ginhimo nga mga elevated pathways nga nagakonektar sa mga mangrove. May function rooms man dire para sa mga nagkalain-laing nga okasyon. Luyag mo ba lang ang mawili sa huganas ang tubig, tugas ang mga isda o kung sa pag-igo sa balod sa natural limestone nga nagapalibot sa lugar, magbisita na sa Pagatpat Mangrove Park. John Mapuso, basta makahibalo lang kita maggamit, positibo gid ang dala sang teknolohiya sa aton pangabuhi. Hindi lang na Adrian, sunog gani sa American web developer nga si Matt Mullenweg. Technology is best when it brings people together. Sa bulig sang teknolohiya, pwede man nga mapahapos ang pagsinalayo sa mga komunidad. 60 days to go na lang, Pasko na. Madaming salamat sa pagtutok sa GMA Regional TV Early Edition. Updan nyo kami ng Lunes o sa Biyernes. May minyo malantaw adon nga episode sa www.gmaregionaltv.com kung mag-subscribe sa aton official YouTube channel GMA Regional TV. Ako si John Sala. Kako naman sa Eden Prietos, bugos sa puwersa para mas dako ang misyon kag mas masangkad nga pagserbisyo sa pungsod. Good morning!